Sa pag-iikot ko sa bayan ng mga manunulat, masusubukan ng mga Bulakenyo ang kaalaman ko sa ating pambansang wika. Makuha ko kaya ang Tagalog ng mga Bulakenyo? Karte moneda. Oo naman. Yung Carta Moneda, pinupuntahan ko yan kapag Sunday. Mamamalengke kami. Pag pupunta ka. Ay, hindi. Cartimar pala yun. Clue. Clue. Pwedeng nasa bag ng babae or nasa bulsa ng pants ng lalaki. Handkerchief. Ang karte moneda ay wallet. Pitaka? Ano pa nga? Karta moneda. Carta Moneda? Naghirap pa mga Bulakenyo. Ano? Klase itong mga to. Siguradong hindi magrereklamo ang inyong mga karta moneda sa susunod nating pupuntahan sa Malolos. Libre ang entrance dito sa Museo ng Republika ng 1899. Ito mismo ang katabi ng Barasuin Church, kaya madali lang itong matunton. Sinong presidente ng Pilipinas ang parating sumasakay ng carriage mula sa Basilica Minora or Malolos Cathedral papunta dito sa Barasuin Church? A. Sergio Osmeña, B. Emilio Aguinaldo, or C. Manuel L. Quezon? Karwahe agad ni dating Presidente Emilio Aguinaldo ang bubungad sa inyo dahil ang museong ito ay nakasentro sa mga pangyayaring nagtulak para mabuo ang unang Kongreso ng Pilipinas o Malolos Congress. Saransan. Sa Lansan. Doon nagdadrive yung mga kotse. Doon talaga yung sa Lansangan. Ang salansan ay ito ay simbolo ng pinagpatong-patong at pinagsama-sama. Hindi nalalayo sa museo ay ang isang bahay kung saan madalas na nakasalansan ang mga gamit sa panggagamot. Ito na rin kasi ang naging pagamutan ni Dr. Luis Santos na isang eye, ear, nose, and throat specialist o EENT noong panahon ng mga Amerikano. Nasa ground floor ng bahay ang operating room at ward, habang sa itaas nanirahan ang kanyang pamilya. Pwede ring umakyat sa second floor ng bahay para makita ang maituturing na isang malaking kayamanan, ang sikat na obra ng national artist na si Fernando Amorsolo. Swerte kami dahil apo pa ni Dr. Santos ang nag-ikot sa amin. The highlight of this house is the Amorsolo painting, which is in the ceiling, that has been commissioned then he was the student actually of Fabian de la Rosa. Fabian de la Rosa was a patient of my grandfather. So Fabian de la Rosa asked Amorsolo personally to do this painting for my grandfather. Alam niyo bang si Fernando Amorsolo ang kauna-unahang itinanghal na national artist ng Pilipinas? Iginawad sa kanya ang parangal 4 na araw matapos siyang yumao noong 1972. Kampet. Alam mo yung kapag naghahanap ka ng teammate, parang may kampe. Pero kapag kampet, parang kapet bisig, parang ganyan. So, yung teammates nyo, yun yung relationship nyo. Kampet. Kapet bisig tayo, guys. Talunin natin yung other team. Kampet, kutsilyo. Kampet is knife? Hindi lang mga lumang bahay at kagamitan ang pinananatiling buhay dito sa Malolos, Biheros. Pati ang ilan sa mga lumang estilo ng pagluluto, ginagamit pa rin. Tulad ng pinaso. Ito ay sinaunang panghimagas dito sa amin sa Malolos, kung saan ito ay napamana ng mga kababaihan ng Malolos. Lagay natin yung sugar tapos papasuin natin yung ibabaw. Pagpaso pa rin ang proseso para magkaroon ng glaze ang hamon. Siguradong kailangan ng kampet sa pagtikim niyan, Biheros. Pumarin eh. Pumarine. Nirin yan eh. Parang pumarine ka nga dito, Dudong. Pumarine ka, pumunta ka dito. Para pong nag-aaya ka na pumunta sa isang lugar. Tama? Right. Aso yan, sir. Ha? Aso. Hindi. Singer yun, si Demi Pumarine. Pero seryoso, kung kayo yung tipong artsy, kailangan yung pumarini rito. Ayos ba? Pasok na.
So puni is the traditional Filipino art of coconut leaf weaving. That's okay. And we do custom-made items and products, so it's unique. So 2 years old pa lang kami. Okay. And the goal of Punig is to actually form a successful social enterprise wherein we will train the women of Malolos to help them with their livelihood. Okay. You were mentioning a while ago that it's a dying art, and because back in the day, people still had use for it. Yeah, so 3 categories po yung puni. Palaspas, Okay. food containers, and toys of Okay. yesteryear. So Right. like for example, ito, yan, the palaspas, we use it for Holy Week lang. Right. And then toys, yung bola. Since yun nga, nagkaroon na ng mga plastic toys, gadgets, nawawala na siya ng use in modern times. Right. So what we're doing now sa Punik is how do we reinvent the craft to make it relevant? So how do you nga? So we're doing bridal bouquets, we're doing accessories. Right. and Oh, the you're wearing earrings. Yes. Okay. So and the market is very receptive kasi 'di ba uso rin ngayon Sir Drew yung sustainable products. Right. Ito kasi very natural. It's made from buli. Tama. Yun yung ginagamit natin before na bags and banig. So kami yung first na gumamit to make it as an art form. Right. Ilan lang sa produkto nila ang makukulay na palumuti tulad ng hikaw, bridal bouquets, boutonniere para sa mga lalaki, at iba pang home decor. Yung other parts of the Philippines like Quezon, they use yung mga bright colors. But for us kasi, since we need to modernize it, we have, let's say, dusty blue, blush pink, marsala color combination. So we trained sa DOST to achieve those modern colors. Ayun. So nice. talagang ina-upscale namin, ina-upgrade yung Puni craft. Bukod sa nakatulong ito sa mga punikeras ng Malolos, mas nakikilala pa ng marami ang puni.